Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joe ito, ng Kaliwaki Pananampalataya Katotohanan. Ibang style naman tayo ngayon. Nandito ako sa outdoor, sa garahe ko. Gusto ko lang namnamin yung malamig-lamig na hangin at medyo lumiwanag ngayon. Gandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ako'y nandito sa loob ng pickup truck. Marahil lang iba sa inyo ay prepare na para sa darating na Kapaskuhan. Unfortunately sa iba, nakikiramay ako dyan, lalo na sa lugar ng Cebu na matinding tama sa kanila ng pagtaas ng tubig dahil walang napuntahan yung mga tubig baha dahil kinalbo yung bundok dyan eh. Tapos yung mga lupa na sinira dyan sa bundok dyan sa Bisaya, sa Cebu, yun naman ang pinantambak dun sa Manila Bay na Dolomite na na-wash out din. Nawala rin. So, imagine, para lang sa kapritsyo ng iilan, ay maraming nadisgrasya sa mga taga Cebu, mga Cebuano. Hindi nangangahulugan na ang isang taong taga Bisaya ay pumapanig sa mga politikong Bisaya rin na na ang hangad naman ay manira ng kalikasan at gahaman o greedy sa kapangyarihan at sa salapi ng bayan. So dahil Pasko ngayon ay medyo ipapagliba natin ang mga bagay na yun na tungkol sa mga experience natin sa mga pamunuan sa Pilipinas na talagang garapal at talagang talamak ang kasamaan magmula po nung una. Naalala ko noon, nung pag nagbabasa ako ng history, yun tungkol sa pagdating ng mga Spanish noon. Di ba sina Lapu-Lapu ay lumaban. Ilang barko lang ba yung nakabalik sa Spain? 2 lang yata eh. Tapos yung isang barko dyan, ayon sa mga historian, ay naiwan dyan sa lugar ng Battle of Mactan. Ang tanong, ano nangyari dun sa mga barko na yon? Marahil kinahoy, ginawang panggatong o ng mga katutubo noon. Hindi nila nalaman ang kahalagahan ng barko na yon, na pwede nilang i-reverse engineer ang barko. Hindi tulad ng mga Japanese. Nagpatulong sila sa isang British na sailor na may alam sa paggawa ng barko. Nalaman nila ngayon technique yung mga Japanese. Dati wala sila mga barko. Sila ay hindi ganun yung mga bangka nila noon. So natuto silang gumawa ng mga barko. At nung nakagawa na sila ng barko, ay ang ginawa nila ay nagpalakas sila ng technology nila. Hanggang sa World War I, lumalakas na sila. At World War II, yun na. Nagkaroon na sila ng tinatawag na military might and military force sa buong Asia o yung especially sa lugar ng Southeast Asia. Pero ang nice kong bigyan ng diin ngayon ay medyo iangat ko ng konti yung aking malamig. Kung nakikita nyo pa ako, nandito ako sa loob. Kakabang style to at subukan natin ang ganito na minsan outdoor. Kaya dito lang ako sa garage ko. Ay ayoko sa labas sa iba, baka mamaya may humablot ng cellphone ko na pinangre-record ko, parang hindi ko ginamit yung utak ko, di ba? At least nandito lang ako sa garage ko. Sino sa inyo rito ang naniniwala na ang Diyos ay gumagawa ng kapamaraanan sa tinatawag na
pag teleport. Alam niyo ibig sabihin nun? Mga kapatid, yung pagte-teleport ay from one place and then to another. In just a matter of seconds, teleporting ang tawag. Unang-una, did God use that way na pagte-teleport sa isang tao para mailagay siya sa isang place, either safe place o mabe-break yung tinatawag na barriers ng speed of light and yung tinatawag na ng time. Because tandaan ninyo, habang nasa earth tayo na to, tayo ay nakakulong sa tinatawag na space and time natin dito sa earth. Dito sa dimension ng earth na may longitude, latitude, yung depth. Dito lang tayo hindi naman tayo makakaalis kasi unang-una, wala pang spaceship na pwedeng lumabas sa pinaka-atmosphere ng earth sapagkat yung paikot ng earth ng solar system ay meron tinatawag na mga nandyan yung mga tinatawag na mga asteroid belts. So bago pa makarating ang tao, marami siyang dadaanan. So eto sa Biblia, kung titignan natin dito na merong mga nangyari sa Biblia na nag-teleport ang isang nilalang ng Diyos, teleporting ang tawag, at napunta siya sa isang lugar at kapanahunan at taon at anumang panahon yon. Maring nasasabi ninyo, may ganong palang pangyayari. Kasi kahit ang science ay they using calculation, pero yung teleporting nila na sinasabi, you need to ma-overcome mo yung barriers na yon, kasi we can overcome yung speed of sound. Pero yung speed of light, no one can travel faster than the speed of light, which is true. Pero ito, yung tinatawag na pagte-teleporting ng isang tao, pumupunta siya sa isang lumang panahon o sa bagong panahon na nanggaling siya sa presence. Parang parang Back to the Future. Pero actually, it happened. Sa mga hindi nakakaalam sa inyo, sa Biblia, it happened. Not only once, not only twice. Tingnan muna natin. Bibigyan ko kayo ng diin. Eto. Si Adam, nung wala pang fall of man, nung wala pang kasalanan, did you know Adam can see far away, can hear even the small decibels ng sound, he can hear it, and he can see farther than any animals sa animal kingdom na nagagawa. Kasi siya ang nagpangalan, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa lahat ng mga animals na nilikha ng Diyos. At tandaan ninyo, 99.9% ng mga living animals and living things noon ay wipe out na. Wala na. Ang natitira na lang sa atin dito ay just like 1% ng mga animal o may buhay at mga halaman. Bakit? Makikita ninyo doon sa flood of Noah. Marami nang nawalang animals at marami nang nawala at nasira ng mga puno at hindi na nag-rebound. At hindi lang yon, habang lumalakad ang panahon, nagkakaroon ng tinatawag na yung pagpapalit ng panahon at maraming mga nagiging disyerto at nalulubog sa tubig at nawawala na ang mga species na yon. So walang pagtatalo doon kahit sinasabi ng science na ganon. Yung ginagamit nating mga fossil fuels ngayon, yung ginagawang diesel, gasolina, yung mga fossil fuel, kaya nga fossil fuel ay galing yan saan?
sa mga sinaunang panahon pa ng mga organic matters, mga living things noon na nabubuhay pa noon, ngayon ay wala na, at ang mga organic matters na yon nagkaroon ng preservation, yung mga parang oil, yung mga oil ng mga animals, ng mga halaman, ng nature, ng kapaligiran, ng ecology, environment, nando sa ilalim ng lupa, at ayun ang nasasakap na ng mga kumukuha ng mga fossilized fuel, mga fuels na ginagawang mga panggasolina at energy sa bawat bansa. So hindi natin maikakailayo na nung panahon na yun, ang mundo ay sagana sa lahat ng mga living things, mga animals and plants. Si Adam, the Bible says na siyang nagpangalan sa lahat ng animals. He walked doon sa tinatawag na malapad na earth, na wala pang tinatawag na North and South America, Africa, wala pa, nag-iisang land. The Bible says the earth ay yung nag-iisa pa lang. Ang earth ay buo, just like Pangea na sinasabi ng mga scientifico, at huli na sila ron sapagkat sa Biblia pa man ay meron ng one landmass na sinasabi sa creation doon sa Genesis. Si Adam, did you know na nagte-teleport siya? From earth to heaven and then to heaven to earth, just like the angel of the Lord. Kasi wala pa siyang kamatayan. Yung kanyang physical body ay very unique and tawag rito sinless, wala pang kasalanan. At yung katawan niya na yon ay he can manage, he can travel anywhere from point A to point B to point C sa buong earth. At si Adam, ang height niya ay hindi tulad ng tao sa ngayon. Sapagkat maraming beses ko sinasabi na ang height ni Adam ay he was a little lower than the angel nung nilikha siya ng Diyos, around sa 200 feet tall. Kaya yung mga nakikita ng mga fossilized footprints na naka-embedded sa bato na meron tinatawag na 3 meters long, ang laki nun ang may-ari about 200 feet tall na creature na nabuhay noon. Hindi ko sinasabing footprint ni Adam yon, sapagkat sa panahon ni Adam, sa panahon niya, ang lahat ng animals ay mga giants, higante. Malalaki pati mga puno, halaman, insekto, kahit mga ahas. Haba ng tinatawag ng train, yung mga tren. Ganong kalalaki. At si Adam, kung siya ay normal height lang, halimbawa 5'10", di lalamunin lang at maaapakan siya. Kaya siya ay mas mataas pa kaysa mga dinosaurs nung panahon na yon. Mas mataas siya sa mga naglalaki mga animals tulad ng mga elephant. Sapagkat nung nilikha ng Diyos ang earth ay wala pang death. Hindi namamatay ang mga halaman, sa halip they keep on growing. Nag-grow. Wala pang kamatayan ng mga animals. They keep on growing. Kaya nagiging giant sila. Mapipigilan lang ang kamatayan ng animals, kahit ng tao, sa pamamagitan ng death, kamatayan. Nung panahon na yun, wala pang kamatayan. Kaya ganun nabubuhay sila ng matagal. Millions upon millions of years. Thousands of years ay naglalakihan ng mga animals. Umabot sila sa pinakatuktok ng kanilang paglaki. Si Adam ay malaki rin siya. A little lower than the angel. 216 feet ang size ng isang anghel na binabanggit sa Revelation. At si Adam ay mababa ng kaunti roon. But he's still 200 feet tall na nilalang ng Diyos. Ngayon, kaya sinabi nagkaroon ng fall of man, kaya nga fall. Nag-fall ng tao, nag-shrink
gradually nagsishrink ang height ni Adam. At nung mamatay si Adam, according sa ibang mga sinasabi ng ibang mga ang height niya ay about 30 feet down to 15 feet tall. Si Noah nung mamatay ay siya ay 13 feet tall. Matangkad pa rin. Kaya nga sabi ng Biblia, there were giants after ng fall of man. There were giants before and after the flood. Diba ipinuksa na ng Diyos yung mga giants? Bakit nagkaroon pa ng giants ulit sa earth? Nung paglabas ng mga Hebrew people papunta sa Kanaan, nakita nila yung mga Anakim, mga Imims, yung mga ganon, Sunims, yung mga tao niya malalaki. Sapagkat sabi nga ng iba, every 3,600 years ay merong tinatag na phenomena na dumarating sa earth, tulad ng mga dinitipik ng mga tao noon na tila asteroid o star na bumababa sa earth. Parang Three-Eye Atlas ngayon, di ba? Until now, nandito pa rin sa solar system. Tapos umiiwas siya sa gravity ng earth, ng solar system. Parang may iniiwasan. Tapos nagtatago siya sa hindi nakikita ng telescope. Bumubuga siya ng kung ano. Hindi natin alam kung ang binubuga niya ay chemical o mga tinatawag na UFO para lumapag sa earth ng sikreto o sa Mars. We don't know. Pero Jesus Christ said in the Bible, magkakaroon ng mga signs from heaven above. At yung mga asteroids na yan ay one of the sign. Dahil meron pang isang asteroid na dati nung 2021 ay kinatakutan ito ng mga scientists at hindi nila sinasabi sa media. Yung Apophis asteroid na possible na dadaan very close sa Earth. At akala nga nila tatama sa Earth o tatama sa Moon. Maaring sa Moon daw tumama sa 2026. Not 2026, hindi ko tinatawag, that was next year. 2029. Inuulit ko, not 2026, not next year. I hope not next year. 2029, dadaan siya doon sa malapit sa Earth. At ang magiging cause, ba't hindi sinasabi nila ito? Ayaw nila magpanik ang mga tao. Ang magiging cause ay magkakaroon ng tinatawag na gravitational pull at magkakaroon ng mga landslide at magiging intense ang earthquake dahil magagalaw niya ang mga fractures ng mga crust ng earth. But Jesus Christ said, di ba, sa huling araw magkakaroon ng mga lindol. Hindi sinabi ni Jesus Christ ng Panginoon kung ang causes ng lindol na ito ay dahil sa mga asteroid na bababa o dadaan sa earth. Sinabi niya, there will be signs in heaven. Yung mga asteroid, isa sa mga sign yun sa heaven na dadaan doon sa atmosphere ng earth at nagiging cause ng mga landslide at mga sudden earthquake kasi magkakaroon ng gravitational pull na mangyayari doon. Parang nagkakaroon ng yung hatakan ng lubid. Yung laro na hatakan ng lubid, di ba? So, balik tayo rito. Si Adam ay, nung hindi pa nagkakasala, makikita nyo kahit sa Old Testament, meron doon yung tao about sa Son of Man. Siya ay nakakaakyat from earth to heaven. That's why the fallen angel na si Lucifer, naiinggit siya sa tao. Because man, ang sabi rito, ay nilikha ayon sa image and likeness of God. Kung nilikha sa image and likeness of God, si Lucifer ay hindi. Only Adam ang nilikha sa likeness and image of God. Wala pa si Eve noon, tandaan nyo. Later na lang dumating si Eve nung kinuha yung kanyang ribs, yung from Adam, yung Adam's rib.
at ginawang babae. So makikita nyo yung buhay ni Adam, he wasn't live only 930 years na sinasabi ng Biblia na sinulat, kasi nga wala pang zero nun. Yung mga sumulat nun, kung sino man nag-translate nun, ang ginagamit ng mga Aramaic, ng mga Babylonians, kahit na mga Hebrew, walang zero kundi graph, isang mahabang line. Graph, kung nakikita nyo ako yun, graph na mahaba. Para makita nyo ulit ako. Yun. So, isang mahabang graph. Wala pang zero nun. About 600 AD at naging functional noong 800 AD na, galing sa India. Yung India mismo. Kasi sila ang nagsosolve ng mga tinatawag na mga mathematics, yung mga algebra, yung mga ganyan. So dito, so si Adam, ulit, sasara ko muna at medyo malamig ulit. Si Adam ay isa rin siya sa mga nagte-teleporting. Si Adam. Pangalawa, nung bumagsak ng tao sa kasalanan, there's no more teleporting na nangyayari because gradually mankind started to shrink. Nagsishrink na sila. Lumiliit na sila. Bakit lumiliit? Affected na yung kanilang physiology ng tinatawag na environment. Bakit kanyo? Bumaba na yung mga Nephilim. Yung mga Nephilim ay nagkaroon ng mga anak doon sa mga anak-anak at apo ni Adam. Kasi meron pa siyang 23 sons and daughters. Maliban kina Seth. Si Cain ay dumami ang lahi niya. Siya ay nag-separate na kina Adam. So na bago na yung kanyang yung race. Yung lahi ni Adam naman, ang mga righteous na matutuwid na si Seth, ay patuloy na sumusunod sa Diyos. The other 23 sons and daughters ni Adam ay they were the ones na nakipag-intermarry doon sa mga Nephilim. At sila ay nag-produce ng mga giants, malalaki. At nung mga panahon na yon ay maalala ninyo nang magkasala na si Adam na bago na yung mga paligid ng panahon na yon, yung mga anak ng mga giants na yon, they consume all of the resources of the earth, resources ng earth, sabi dun sa Book of Enoch. Ibig sabihin, wala silang kabusugan. Itong mga giants na ito, na malalaking mistisong tao at saka mga Nephilim, ay posibilidad na sila rin ang nag-consume ng malalaking dinosaurs para kainin. At yung malalaking puno, sila ang pumuputol para gamitin nilang either panggatong o sa gagawa sila ng bahay nila. Makikita ninyo marami mga tinatawag na petrified na mga tree na malalaki pa sa puno na nasa California. Yung isang laki ng puno parang isang kapal, isang diameter ng isang city o ng isang barangay sa Pilipinas. Parang halimbawa isang malaking ang tawag rito yung tinatawag na Big Dome doon sa Quezon City. Ganong kalalaki yung mga katawan ng mga puno na sa ngayon nakikita ng mga tao, akala nila bato lang pero petrified wood. Akala nila ordinary rock formation. At yung malalaking mga giants na yon, nang sila ay pupuksain ng Diyos, yung mga giants na yon, halos naubos nila yung mga resources ng earth. At sabi nga ng Diyos kay Noah, sa panahon ni Noah, by the way, bago ko ulitin, yung tinatawag na isa pang nag-teleport
until now hindi pa nakikita ay sino? Si Enoch. From the 7th generation, kaapo-apuhan ni Adam. Na-transfer siya somewhere. Hindi siya namatay. At yung teleporting ay patuloy ko sasabihin sa inyo, nung ang Diyos nag-warn na kay dito kay Noah na gumawa na ng arko. Yung arko na ginawa niya ay hindi barko kundi arko. Isang regular na parang mahabang tinatawag na bahay, room. Ark lang. May malalapad na sahig. Gumawa siya ng kwarto-kwarto para sa mga animals. Ano ang nangyari muna? Yung mga giants na malalaki, alam nyo ginawa ng Diyos tulad ng nangyari sa asawa ni Lot na naging haliging asin, naging calcide o calcium nung tumingin siya dun sa pabalik dun sa Sodoma at Gomora. Ang nangyari sa mga giants noon, giants na malalaking ahas, dinosaurs o yung malalaking tao nung panahon na yon na hindi talaga tao kundi half man and half Nephilim o Nephilim. Sila yung mga naging rock ngayon, parang rock formation na makikita ninyo, marami kayong makikita niyan kung ang jungle o yung mga jungle sa Southeast Asia o sa Asia o sa North America, marami niyan. Kahit sa Europe, may mga itsurang tao, malalaki. Dahil nga, these giants turned into rock. Ginawang rock ng Diyos, ginawang mga bato as a punishment sa kanila. At yung iba sa kanila ay nung sa baha ay they went under the earth, sa pinakamalalim na bahagi ng earth. Nung humuhupa na yung tubig, ay sila parang sa toilet, sa inodoro pag pinlash nyo, dun sila pumunta. Pero yung ibang mga giants, makikita ninyo, mga petrified trees also, at yung mga fossilized na mga malalaking snakes, malalaking mga ulo ng tao, pati forma ng kamay ng tao, paan ng tao, mga nakikita nila. Sabi ng mga scientists ay that's a natural formation. Hindi kayang gawin ng natural formation yun ng wind and rain. May ilong, may mata. Kaya makikita nyo yun, marami ngayon dyan na tourist spot na ngayon. Pero they don't know na yung mga yon ay they were giants before and turned into rock, into stone. So si Enoch ay na transport siya. O, sabi rin dito, alam niyo kay Jesus Christ ang Panginoon sa Kristo, marami kang mababasa sa verses na halimbawa, huhulihin siya ng mga Jew. Biglang nawala ang Panginoon sa mata ng mga Jew kasi huhulihin siya para patayin, itapon doon sa bangin, nawala sa mga mata nila. Hindi telepathy, nag-transport ang Panginoon sa ibang lugar at oras. So hindi nila nakakita kasi hindi pa oras ng Panginoon. Ito pa, sino pa bang pwede nating sabihin na teleporting ang tawag? Teleport ang ibig sabihin, nagte-teleport. Sino pa? Si Peter. Makikita ninyo nakakulong siya sa Book of Acts. Ikinulong siya ng mga kalaban nila, ng mga Pariseo doon, pinakulong doon sa kulungan, pinakulong under sa ni Herodes sa jurisdiction. Ano nangyari Natutulog siya, biglang ginising siya ng angel. Teleportation yun. Nag-teleport, pumasok dun tumagos sa pader, tumagos doon sa gate, hindi nakita. Teleporting yun. Nag-teleport siya at doon na siya sa bahay mismo
ng mga nag-gather ng mga Christian na nagpe-pray, nakapunta, nandun sa tapat at kumakatok na siya. So yung teleportation ay isa sa ginagawa ng Diyos until now sa mga matutuwid na tao, sa mga anak niya. Sino pa pwede sabihin nating nag-teleport? Si Philip the Evangelist. Nangangaral siya. Pagkatapos ay inutusan siya ng Diyos na sabayan yung karwahe ng isang Ethiopian eunuch o yung leader ng Ethiopia, kasi binabasa niya yung Old Testament kay Isaiah, hindi niya maintindihan. Ang sabi, sabayan mo siya. At pinaliwanag ni Philip the Evangelist ang lahat. At nanampalataya yung Ethiopian eunuch at nagpabautismo doon sa tubig, doon sa merong Gaza, doon sa Gaza. Yung Gaza Strip ngayon. Doon sa dagat doon. At siya binautismuhan. At after na umahon siya, nawala si Apostle o si Evangelist Apostle Philip sa mata niya dahil siya ay ang sabi rito sa Acts chapter 8 verse 26 hanggang 40, the Ethiopian eunuch ito, sa verse 39 hanggang 40. Now when they came out, now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. Kinuha siya ng Holy Spirit, nag-teleported siya, at saan siya dinala? Ang sabi ng verse 40, but Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all cities till he came to Caesarea. Doon siya sa Azotus. Yung Azotus ay Ashdod ngayon. Malapit siya sa tinatawag na Tel Aviv ng Israel ngayon. Ibig sabihin, siya from Gaza ay nag-teleport in an instant doon sa Azotus, about 30 miles away from Gaza, doon sa Azotus na pinagdalan sa kanya ng Diyos. Kinuha siya ng Espiritu ng Diyos eh. O sino pa ang pwede nating sabihin na nag-teleport? Sino pa ang pwede nating sabihin? Si John, the Apostle, yung sumulat ng Book of Revelation. John the Apostle was transported by God o nag-teleport to heaven. Nandun siya sa tinatawag na island of Patmos, na mabatong islands. Ang makakain niya lang ron ay talaba at mga tahong, yung mga seashells at mga crabs. Kasi doon siya in-exile, tinapon. Kukunti lang mga halaman doon at konti lang yung fresh water doon. Doon tinatapon yung mga kinukulong. Walang makakarating ng mga barko doon kasi alam nila parang Alcatraz yun sa Amerika, yung Alcatraz. Nung nandun siya, and then, Revelation chapter 4 verse 1 hanggang 2, ang sabi niya, after these things, I look and behold a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking to me, saying, come up here, and I will show you things which must take place after this. Verse 2 ng Revelation chapter 4, sa verse 2 ang sabi, immediately I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. Nakita niya. So si John, the Beloved, o John of Patmos, o John the Revelator, ay nandun sa island of Patmos. Nakakulong siya, o dun siya mismo isang prisoner, dahil inuusig ang salita ng Diyos ng mga makasalanan. Doon siya itinapon sa island of Patmos, na ngayon ay teritoryo ng modern Turkey. Before it was a Greek penal colony. Doon siya itinapon. Kinuha siya ng Diyos doon at dinala siya sa langit. Nag-teleport
na transfer siya, na transport doon sa itaas. Kaya makikita natin dito na kaya ang pananampalatayang ito na pinasimulan ng Panginoon Kristo ay kamangha-mangha. Sasabihin ko sa inyo, there is only one true God. Ito ang Diyos natin na kinikilala, ang Panginoong Kristo, ang siyang daan, katotohanan at ang buhay. Ngayon, ito pa. Buksan ko ulit. Para lang tayong yung nagdadrive din kayo, nagkita tayo, kamusta na? O ganun lang. Sino pa ba ang pwede nating sabihin na sa Old Testament na nag-teleporting o na-transport siya? Sino ang pwede nating sabihin? Alam niyo kung sino? Alam niyo ba kung sino? Si Abraham. How does Abraham nag-teleport? Nag-teleport siya. You know why? Maalala niyo sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, before Abraham was born, I am. And Abraham saw the day of my coming, and he was glad. Si Abraham, doon sa Old Testament, almost 2,000 years ago, nagteleported siya sa panahon ni Jesus Christ. Hindi lang sa panahon niya, maging bago siya ipinanganak. Paano nangyari yun? Eto Abraham, when God called him from the land of Ur of the Chaldees, God showed him the city of God from afar. Yun ang sinasabi ng Hebrew 11:8 and 10. Saro natin ulit. Hebrew 11:8 and 10. Sabi ng verse 8, ang sabi, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and went out, not knowing where he was going. Verse 9, by faith he dwelt in the land of promise, Canaan, now Israel, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse 10, for he waited for the city which has foundation, whose builders and maker is God. Even the New Jerusalem, nakita ni Abraham. At nag-teleporting siya. Na-transfer siya o nag-transport siya sa future. Ano pang nangyari? Bakit si Abraham ang sa Old Testament na pwede nating sabihin na nag-transport siya, nag-teleport siya? Maalala ninyo, nung maghahandog siya sa Diyos, no, mga animals, di ba hinali-halera niya? Bandang bandang katanghaliang tapat yun. Katanghaliang tapat yun, inahandog niya na, bago lumubog ang araw. Makikita natin dito, sabi rito, now, did you know that Abraham went to the future through, the Bible says, through his dreams, a deep sleep o a trance. Sa Genesis chapter 15 verse 12, doon sa Old Testament, sinabi lang na nanaginip si Abraham. But in actual na pangyayari, nag-teleporting siya sa future. He saw the future. Kaya nga yung binasa natin sa Hebrew 11 he saw the city of God, which is the New Jerusalem. He saw also the city from afar. Ang sabi rito, Genesis 15:12, nung inihandog niya na yung mga handog, di ba? Now the sun was going down. Ito na yon, tanghali niya hinanda.
katanghalian, tas maghahapon na alas 3, palubog ng araw ng mga bandang mga alas 4, alas 5. Now the sun was going down, Genesis 15:12, a deep sleep fell upon Abram, and behold, horror and great darkness fell upon him. Saan siya napunta muna? Doon sa Egypt. Sa panaginip niya, doon sa Egypt siya napunta. Bakit? Ano meron doon sa Egypt? Maalala ninyo sa Exodus chapter 10 verse 21. God said to Moses, the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over Egypt. During the time of Moses, nakarating siya. Nakita niya yung mga great-grandchildren niya. According to the Bible, makikita niya, di ba? Sinabi sa kanya ng Diyos na 400 years or more na ilang saling lahi yun, 4 generation, 4th generation. Eto, the darkness fell upon Egypt during Moses' time. Exactly around 1,400 BC and down to 1,300 something 49. Ito ang nangyari. Yung nangyari sa Egypt na darkness, anong causes nun? God allowed yung volcano na Santorini doon sa Mediterranean upang i-wipe out ng Diyos ang masasamang lahi ng Minoan civilization. So, 2 birds in 1 stone. God will gonna punish Egypt, at the same time the Minoan civilization, the European civilization. In 1446 BC hanggang 1430 BC, there were a great massive volcanic eruption occurred on the Greek island of Thera, now Santorini. Yung mga ashes na yon, yung darkness na yon, yung araw, yung buwan ay nakoberan ng mga pagputok ng volcano na yon. Doon sa buong Mediterranean, umabot hanggang Egypt. Saan nakatira yung mga Israelites o mga Hebrew people? Sa Goshen. Yung Goshen ay nasa Upper Nile. Nandun sila. At nakita ni Abram sa kanyang panaginip, kasi nag-teleport na siya, dinala siya ng Diyos doon sa future, ang total darkness ng hilakbot siya. O 3 araw dumilim. Causes yun ng eruption doon sa Santorini at umabot doon sa Goshen at napakadilim ng 3 araw. Nung inangat ni Moses yung kanyang tungkod, di ba yung kanyang kamay, dun sumabog yung isang volcano na yon. Pinaparusahan din yung mga Minoan civilization, pati yung mga tinatawag na Egyptian. Kasi itong mga Minoan civilization na to, sabi ng iba ay ito ang forefathers ng mga modern Greeks, yung mga Greek people. At makikita ninyo yung mga Palestine ay dun din sa islands na yon ng Mediterranean ang galing. Mga fishermen sila, fisher folks, at nag-stay sa Egypt at sinakop nila yung tinatawag na now yung Palestine o yung Israel noon, yung Canaan, yung port na yon ng Gaza. So makikita natin dito, when God brought judgment, hindi lang sa isang nation, kundi sa isang nation pa, parang 2 birds in 1 stone. Laging ganyan, mga kapatid. So si Abraham, nakita niya yung pagdilim nang hilakbot siya dahil nandun siya sa panahon ni Moses. Nakikita niya. Nag-teleported siya.
dahil sa kapangyarihan ng Diyos, of course, at alam natin yan. Ang sabi rito sa Genesis chapter 15 verse 13, God told Abraham that his future descendants will be enslaved in the land of not theirs, which is Egypt. Genesis chapter 15 verse 13. Then he said to Abraham, "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years." So Abraham went to the future. Nakita niya yung mangyayari at nangyayari sa mga Hebrew people na kanyang mga kaapu-apuhan during sa panahon ni Moses. At ang sabi rin dito ng Biblia na si Isaac and Jacob ang tagapagmana ni Abraham ay nakaranas din ng tinatawag na same promise na ganon. Because they were waited for the city, yung city of God na yon na si Abraham ang nakakita, kasi si Abraham, he went to the future from his present time, napunta siya sa future, nakita niya yung paghihirap ng mga Hebrew people, at hindi lang yon, nakita niya rin yung city of God, which is the New Jerusalem, New Heaven and New Earth. At hindi lang yon, Abraham saw the coming of Jesus Christ. Abraham saw Jesus Christ's birth doon sa tinatawag na manger. Maalala niyo kayo yung sinasabi nga ng Biblia na before Abraham was born, bago pa dumating ang si Abraham, ako na, Jesus said. At hindi lang yon, sabi nga ng mga Hudyo, wala ka pang 40 years old, which is si Jesus Christ ay wala pa talagang 40 years old that time. Ang edad niya, sabi ay ng mga theologian ay in the middle of like 30 years old hanggang 37 years old. Pero for me, he was just like 33 and a half years old, magte 34 years old. Sabi, wala ka pang 40 anyos ay nakita mo na si Abraham. Ano sabi ng Panginoon? Di ba naggalak ang inyong amang si Abraham na makita ang araw ng aking pagdating? Birthday yun ni Jesus Christ, yung kapanganakan. Nakita niya, nandun siya. He was just like probably unseen, like a spirit, or like something else, isang tao na nagtransport sa bagong panahon, pero galing sa lumang panahon, at nakita niya. What if si Abraham isa doon sa mga tinatawag na shepherd na nagmamasid, na nakita niya at hindi niya lang pinapahalata o hindi lang pinapahalata ng Diyos na siya ay yung Abraham na yon. Kaya makikita natin dito na si Abraham ay binigyan din ng halimbawa ni John the Baptist. Ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 9, "And do not think to say to yourself, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones." Mula sa mga batong ito ay makapag-raise up ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Is that literal or just a figures of speech? It's literal. And also a symbolical na ang tao, we all came from the dust of the earth. Di ba yung mga bato na yon, they came also from the dust of the earth. And if it is turned into rock, God created them all too. Itong mga bato na to, kung galing tayo sa alabok at ginawang tao, God can make these stones or this rock na tulad ng tao, because nothing is impossible with God. According dito sa Isaiah 45 verse 12, "I have made the earth and created man on it,
my hand stretch out the heavens, and all their hosts I have commanded. Malinaw rito na nilikha ng Diyos ang earth. At anuman space and time na nasa earth, God can bend light. God can travel faster than light. Not only that, God can bring man from his present to the future. Tulad ng kay Abraham, nakita niyang lahat, nakita niyang araw ng pagdating ng Panginoon, yung kapanganakan. Nakita niya na si Kristo ang Savior, na siyang tunay na nagliligtas sa mga tao na naghihintay sa Kanya at nananalig sa Kanya. Mga kapatid, the only way we can be saved ay through our Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito ng Biblia, 1 Corinthians chapter 15 verse 50. 1 Corinthians 15:50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Verse 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep or die, but we shall all be changed. Verse 52, in a moment, in twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Revelation chapter 14, verse 13, from now on, ang sabi, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, God said, mapalad ang isang tao na namatay na kay Kristo. Na kay Kristo na. Ito po ang teletransportation na gagawin ng Panginoon sa atin, o teleporting na gagawin ng Panginoon sa atin. Papalitan ng ating katawan na nabubulok na itong katawan na ito na hindi na nabubulok. Ang katawan nating nabubulok ay ito na tumatanda, nalalamigan, naiinitan, nagugutom, napapaso, nauuhaw, nasasaktan. Subalit pagtunog ng last trumpet of the Lord, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. In the twinkling of an eye, the 10th second, ang tawag rito, 100 millisecond. Ganyang kabilis ang twinkling of an eye. Sometimes is 400 millisecond. Saglit lang, twinkling of an eye, ipikit yung mata nyo. Hindi yung pikit ng mata na beautiful eyes, kundi pikit na talagang yung minute na pumikit kayo, kurap ang tawag doon, kinukurap yung mata. Ang sabi rin dito, the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Dito na tayo magkakaroon ng transportation sa langit. At yung teleporting na ito is forever and ever. Doon na tayo sa Kanya sa kalangitan kasama ang Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, at sa Kapaskuhang ito. Isipin ninyo, Jesus Christ from heaven and then to earth, nagkatawang tao, naging sanggol, isinilang sa isang pasabsaban. Hindi siya nagreklamo, hindi siya namili na sa isang first class na higaan siya humiga. Hiniga siya doon sa isang pasabsaban, as in literal na pasabsaban. Stall ang tawag ron, o kulungan ng mga donkey, kasi walang bahay na available sa kanila. Doon sa isang donkey, parang garahe, sa isang garahe, doon isinilang ang Panginoon at ibinalot ang ng lampin at ihiniga sa pasabsaban, sa kainan ng donkey. Nilagyan lang ng dayami. Masakit sa kalooban niya ng isang ina na ang kanyang anak na panganay ipanganganak sa ganon, di ba? Subalit ito, sabi nga ng Biblia, bagamat siya'y mayaman, siya'y nagpakadukha para sa atin upang tayo maging mayaman sa pananampalataya at pagtitiwala at sa buhay na walang hanggan, ay makamit natin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon tagapagligtas. Muli si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan.
God bless inyo lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen and Amen.